Pumanaw na po si dating Supreme Court Associate Justice Serafin Cuevas. Binawian siya ng buhay kagabi sa edad na 85. Huling nakita ng publiko si Cuevas nung pangunahan niya ang defense team ni dating Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial nitong 2012. Dito ipinakita ni Cuevas ang talas ng kanyang isip sa kabila ng kanyang edad. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, isang legal giant na sa kabila ng kanyang pagiging batikan ay nanatiling mapagkumbaba. Para naman sa ilan, mentor siya at amain. Ganyan ang pagkakakilala ng ilang mga close nito si Justice Serafin Cuevas na pumanaw nga kagabi. Clarifying. You entered into a... Sa makasaysayang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong taong 2012, nasaksihan ng publiko ang talas si Justice Serafin Cuevas, ang Chief Defense Counsel ni Corona. Alam ni Cuevas na hindi lamang sa korte ang bakbakan, kundi sa korte rin ng public opinion. Kaya hindi minsan pinapasimple ni Cuevas ang pagdepensa niya kay Corona para maintindihan ito ng mga nanonood sa telebisyon. Halimbawa po, umutang sa akin si Juan de la Cruz ng 500 piso. Hindi po nagbabayad. Paano ko makukolekta yung utang na yan? Nag-file po ako ng complaint sa for recovery. Ang nakalagay po sa complaint, ang suspecha ko po, may utang siya sa akin. Pangalawa, alinsunod po sa mga report, hindi siya nagbabayad. Yun ho ba'y sufficienting cause of action? Pero sa kabila ng pagiging seryoso sa korte, mapagbiro naman si Justice Cuevas sa labas nito. Noong birthday ni Senate Presiding Officer Senador Juan Ponce Enrile noong February 14, 2012, ang kampo pa ni Cuevas ang humiling na tapusin ng maaga ang pagdinig. I'm asking for a declaration of cessation of hostilities. Thank you for being kind to a man on the departure room. There were several very important factors about Justice Cuevas. The sheer power of his presence, his intellectual force, and his natural charisma. He has a very strong natural charisma. The impeachment proceedings was an opportunity for the world to catch a glimpse of his accumulated experience and savvy. Si Attorney Judd Roy, nakasamahan ni Justice Cuevas sa defense panel, naaalala ang mga panahong pinagsamahan nila, pati ang mga pagkakataong kahit may edad na si Cuevas ay nakikipagsabayan pa rin sa mga mas bata niyang kasamahan. And he would call me at 1 o'clock in the morning and say, I said, aren't you sleeping? Di pa ba kayo nagpapahinga? Paano kung magpapahinga? Gusto kong masiguro na hindi tayo magkamali at hindi tayo magkulang. He would say. Yes, he would call me and then he would tell me what it was he wanted to say. And so then I would proceed to work on that. 30 minutes later, he would call me again. Kagabi, sa makabilang buhay si Cuevas sa edad na 85. Isinugod siya sa ospital, 2 linggo na nakakaraan dahil sa pneumonia. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona na nalulungkot siya sa pagpanaw ni Justice Cuevas o kaapin kung kanyang tawagin na tumindig na ama raw para sa kanya. Nakidalamhati rin si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa mga naiwan ni Justice Cuevas. Nagkaroon daw siya ng pagkakataon na makilala si Justice Cuevas bilang guro sa University of the Philippines kung saan ito nagturo at kung saan nagmarka ito sa puso at isipan ng mga estudyante. Ang palasyo nakiramay rin sa pagpanaw ni Justice Cuevas. While he has represented interests adverse to the government, we have always shown our respect with each other, and we truly mourn the passing of Justice Serafin Cuevas. Si Justice Cuevas ay ika-106 na Associate Justice ng Korte Suprema sa panahon ni dating Pangulong Marcos. Naging Justice Secretary siya ni dating Pangulong Joseph Estrada at defense lawyer nito sa plunder trial ng 2001 hanggang 2007. Dating abogado ng Iglesia ni Cristo at dating chairman ng New Era University. What I could say finally about my good old friend JC, he had a life well lived, many great battles well fought, his talents dedicated to the highest interests of public service of the nation. Certainly, he has nothing to be ashamed of. We are all very proud of him. And It is Valentine's Day. Baka ho pwedeng ipahingi na ninyo sa amin ang araw na ito para naman makapiling namin ang aming mga minamahal sa buhay.
Jessica, para sa pamilya at kaibigan nitong si Justice Cuevas na bukas ay magsisimula bandang alas 12 ng tanghali yung pwede ng pagpunta doon sa kanyang burol sa Sanctuarium sa Araneta Avenue at ihatid siya sa kanyang huling hantungan sa February 14 sa kanilang family mausoleum. Jessica? Correct me if I'm wrong, Joseph, pero pagkatapos ng impeachment trial kay Chief Justice Corona, hindi nagpa-unlock ng single exit interview itong si Justice Cuevas about how the defense conducted the defense of Chief Justice Corona during the impeachment trial. Yeah, I don't recall na naghingi pa tayo ng interview sa kanya or nagpa-unlock pa siya sa ng isa pang panayam after the conviction. No? Ang pinag-uusapan natin nitong si Attorney Roy, no? Pinaprocess, nagpo-postmortem kami nung nangyari doon sa sa defense nila. Ang position daw nitong si Justice Cuevas, yun na yung naging decision ng Senate Impeachment Court at natanggap naman daw ni dating Chief Justice Corona yung naging hatol. So let it be that way, Jessica. Hindi na siya nagsalita pa, no? Parang kahit man lang sana yung mga insights, all their learnings, lessons learned, post-mortem, yung critique, how they conducted themselves, etc. Parang sayang lang, all of that knowledge went with him. Yes, but na-display naman yan during the impeachment Yes. trial. And just by watching him, parang ang dami mong biglang natututunan at mga moments of epiphany na parang, mukhang ito yung, in terms of yung line of questioning niya, yung pag-strategize, pag pinanood mo talaga yan, even if you're not a law student, ay pwede mong magamit siguro in real life or kung yung pag-atake, pag nandun ka sa litigation, maraming natututunan yung mga tao. And he's one of the key figures bakit pinapanood yung impeachment trial nung panahon na yun, Jessica. Ayan. Alam mo bang kinover ko yan nung nasa Supreme Court pa siya. Tapos nakakagulat, no? Parang, ayan na naman siya. Well, they say, as they say, old lawyers never die. They just fade away. Tama ba? And the legacy lives on. Doon Yeah. sa mga naturuan niya, and he has been an inspiration to a lot of law students and even yung mga kasamahan niya sa kanyang profession. Kasi nandun na yun sa mga jurisprudence, di ba? Nandun na sa mga libro ng mga pag-aaralan pa ng mga future lawyers. Maraming salamat sa'yo, Joseph Morong.